Nako, heto na po mga kaubayan na heto na, malaking pasabog ni Lacson. Aba, kapapasok lang, bilis ng karma. Soto hinatulan ng korte. Impeachment sa Senado, hinarang. Nako, yan po mga kaubayan ang ating aalamin sa video ito. Pero bago po natin simulan yan, palike naman po ng video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po. At eto nga mga kaubayan, bago po natin i-play ang video yan, pasadaan po muna natin itong mga nagte-trending na balita dito po sa social media. 'Di ba nung nakaraan no, itong si Lacson, sabi niya may sorpresa daw siya about sa flood control mga kaubayan. 'Di ba? Eto mga kaubayan, ang sorpresa ni Lacson, sabi po dito sa ulat ng Archlight News. Sabi po ni Lacson, may sulat kamay si late Undersecretary Cabral. Nag-allocate siya based sa request ng allocables. Nakapag-allocate siya ng 500 million project kay Senator Rodante Marcoleta. Aba, teka lang mga kababayan, ba't napunta na kay Senator Marcoleta ang investigasyon nitong si Lacson mga karibin natin? Parang nawawala ka na Lacson sa totoong mga big fish, di ba? Ay grabe po. Ewan ko lang kung maniniwala kayo mga kaubayan. Dito po sa sinasabi ni Senator Ping Lacson, no? Kung totoo po yan mga kaubayan, dapat nung una pa lang, di ba? Nung unang arangkada pa lang, nakita nyo na yan eh. Di ba? Nakita nyo na yan nung unang arangkada pa lang na paglabas ng Cabral files na yan. Sa dami-dami nyo, ngayon nyo lang nakita na meron palang allocables na 500 million. Si Senator Rodante Marcoleta. Baka this is only an opinion mga kaubayan. Baka na-doktor na yan, di ba? Baka naipa-doktor na yung mga Cabral files. Actually, yung taong bayan wala na pong interest diyan sa Cabral files na yan no? Pero dahil nga sa inilabas ni Senator Ping Lacson na mayroon daw 500 million project kay Senator Rodante Marcoleta, ibang usapan na rin ito mga kaubayan kasi ang tagal na po ng Cabral files tapos ngayon lang nagkaroon ng paglalabas ng impormasyon at ang una pang lumabas na impormasyon dyan sa Cabral files mga kaubayan galing kay Lacson mga karbi natin ay may 500 million project si Senator Rodante Marcoleta. Kaya alam naman po natin, no? Hindi po lingid sa ating kalaman kung gaano po napahiya itong si Senator Ping Lacson dito po kaya Senator Rodante Marcoleta mga kaubayan. So it is up to us, no? Kung maniniwala ba tayo dito kay Lacson or hindi. Pero ito po ang naging komento ng ating mga kaubayan patungkol dyan mga karbi natin. Sabi po ni Ellen Villanueva, baka iba nagsulat. Yun din ang iniisip ko No, baka iba na yung nagsulat. Kasi dapat nung una pa lang nakita na po nila yan Sa dami-dami nilang may kopya niyan. Ngayon lang lumabas. Ngayon lang nila nakita. Di ba? Napaka-timing naman po niyan. Di ba? Dahil nagsalita na po si former Speaker Martin Romualdez. Sabi po dito ni Richie sa salitang umano, bakit handwriting? Wala ba silang printer? Ayan na. Gagawing usapin niya ni Lacson para malihis ang mga anomalya sa mga maleta na sangkot siya. Nako po. No, I will not yield the floor. Takot si Ping dahil di niya kakayanin ang mga tanong ni Senator Marcoleta. So, hindi pa po ito final, di ba? Kung totoo man itong sinasabi dito ni Ping na merong sulat siya ay i-analyze pa yan, no? I-verified pa yan mga kabayan at gigisahin pa siya ni Senator Rodante Marcoleta. Ayan mga kabayan, nililihis ang dapat imbestigahan ay ghost project at maleta inamo Pinky, sabi po ni Ajelak. Ayan mga karibin natin. Kayo mga kabayan, ano po ang inyong opinion dyan? Just comment down below at eto. Bago po natin i-play yung video mga kabayan, pakinggan muna natin to si President Bongbong Marcos Jr. President Bongbong Marcos Jr. sinabing bahala na ang mga barangay officials kung ano ang gagawin sa matitirang 100,000
sa kanyang pamimigay ng ayuda. Kita mo na yan, mga kabayan. Ibig sabihin, there is no plan, there is no direction. Sinasayang lang yung ating yung ating kaban, mga kabayan. Yung ating pera sinasayang lang po. Supposed to be, kapag maglalabas ka po ng pera galing sa gobyerno, even nga, ganito nangyayari, di ba? Even you are the president, mga kababayan, no? Kasi mayroong yan, yung mga proposal, di ba? Sa school, naranasan nyo ba? Ang hirap kumuha ng budget sa mga organization, di ba? Kailangan mong gumawa ng napakatinding proposal para ka lang po kuha ng kwarta, di ba? Para lang kayo magka-organize ng activity ninyo, di ba? You have to have proposal. Pero bakit dito, mga kababayan, kasama ba sa plano ng gobyernong ito ang ipamigay lang ang 100,000 sa barangay officials without any plan? Mga kababayan? Teka lang. Baka, hindi ba? Eto, nagtatanong lang tayo. Baka vote buying po ito. Ito, pakinggan po muna natin ito, mga kababayan, at bigyan po natin ng reaksyon. Pasok. Teka lang. Doon sa 200,000, di 100,000 bibigyan. Yun naman na naiwan, doon sa 200,000, di 100,000 bibigay natin sa may scholar. Yun naman na natira na 100,000 ay iniiwan na natin sa ating mga barangay official. Kayo nang bahala kung ano yung saan nyo gagamitin yung 100,000 na yan. What? Kayo na ang bahala kung saan nyo gagamitin. Paano kung hindi nila gamitin? Diba? Nako. Ibang klase ang gobyernong ito, mga kababayan. Alam mo kung bakit ka pinalakpakan nila? Dahil sa hirap ng buhay ngayon, kailangan ng pera. Diba? So, ibig sabihin nito, pera-pera lang yan, Mr. President. Na, yung mangyayari nito, yung mga barangay official, walang tulog kayo mamayang gabi, kakatawin kayo doon sa bahay ninyo. Asa na yung 100,000? Kailangan namin. Anyway, kaya namin ginawa yun. Ginawa yun dahil uli ay nanggaling sa karanasan ko, na ito yung mga naranasan ko bilang gobernador, ay dahil sa aking tapat ang aking paniniwala na walang mas alam sa mga pangangailangan sa isang barangay kung hindi ang mga barangay official. Walang nakakaalam walang mas nakakaalam sa mga pangangailangan ng isang lungsod kundi ang mayor. So ayan, mga kabayan, do you agree sa ginagawa ni President Bongbong Marcos Jr.? Do you agree sa paggamit ng taxpayers money ni President Bongbong Marcos Jr.? 100,000 every barangay, mga kabayan. Without any plan, bahala na daw kayo, sabi. Ay nako. Pagsasayang po ito ng pera, mga kabayan, kasi alam naman po natin, pagdating sa pera, dalawa lang ang pwedeng mangyari dyan. Ang manakaw, at mga komisyonan, di ba? Magkano ang mapupunta sa taong bayan? Magkano, di ba? Let's say 100,000, buti nga kung magkaroon ng buti nga kung mayroon mapunta sa taong bayan yan. Hindi, nagtatanong lang po, mga karibyo natin, based on experience, di ba? Ay nako. Ayan, mga kababayan. Ito ang naging komento ng ating mga kababayan patungkol dyan. Ayan, teka lang, palakihin natin to. Kasi gusto ko lang pong i-emphasize kasi parang may mali dito, mga kababayan. Ang ginagawa ng ating gobyerno ay puro na lang po pamimigay ng ayuda. I mean, pera pa. Pera, ayuda. Sabi po dito ni President Bongbong Marcos Jr., yun naman natira.
na 100,000 ay iniwan na natin sa ating mga barangay officials. Kayo nang bahala kung saan nyo gagamitin yung 100,000 na yan. Naku po. Komento ng ating mga kababayan, puro pamimigay ng ayuda sa mga puro pamigay ng pera, walang konkretong plano para mapagaan buhay ng Pilipino. Mamimigay sa mga buhaya sa barangay ang pera, hindi naman sa kanya. Correct. Pasimpleng suhol kung ako, ng punong barangay, maleta ang hingin ko. Ayos parang personal na pera niya pinamimigay. Oo nga Bayad yan niya para di siya napag-initan ng taong bayan. Pero pera pa rin ng taong bayan yan. Huwag kayong bobo. Ayan mga kababayan. Ito ang legacy mo, pamumudmud ng pera, tapos utang ka ng utang, aray ko po. Anong mangyayari sa 100K para sa isang barangay? Bobo paldo. Paldo na yung mga nasa barangay, mga kaubayan. Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga kaubayan? Just comment down below. Ito, pasadahan po natin ang video ito. Pasok ka. Ito ang balitang dapat malaman ng taong bayan na tila pilit tinatago at pilit ayaw umanong ipalabas ng mga bayarang media sa publiko. Sadyang tunay talaga na hindi natutulog ang karma at kahit kailan hindi mananaig ang kasamaan laban sa katotohanan dahil Korte Suprema tila kumilos na nga muli at naglabas ng matinding utos laban sa kasalukuyang Senate President na si Tito Sotto. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lang sa aking channel ay huwag mo nang kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod nating video. Ayon nga sa kumpirmadong balita, Source Online, breaking, Supreme Court pinasasagot si Tito Sotto sa posibleng kasong indirect contempt matapos kumontra sa desisyon sa impeachment ni VP Sara. May bagong yugto ang tensyon sa pagitan ng lehislatura at judikatura matapos na utusan ng Supreme Court of the Philippines si Senate President Vicente Tito Sotto na magpaliwanag kung bakit hindi siya dapat maharap sa kasong indirect contempt. Sa isang resolusyon, inatasan ang Senate President na magsumite ng kaniyang komento sa loob ng 10 araw mula sa pagtanggap ng abiso. Kaugnay ito ng mga naging pahayag niya laban sa desisyon ng Korte Suprema hinggil sa impeachment case ni VP Sara Duterte. Nag-ugat ang petisyon mula sa grupo ng mga abogado kabilang sina Attorney Manuelito Luna, Attorney Ferdinand Topacio, Attorney Harold Respiso at Attorney Virgilio Garcia kasama ang negosyanteng si Mary Catherine Binag. Ayon sa kanilang reklamo, ang mga naging pahayag ni Sotto ay nakasisira sa tiwala ng publiko sa hudikatura at may tuturing na hindi angkop na asal mula sa isang mataas na opisyal ng gobyerno. Lumakas ang isyu matapos ang desisyon ng Korte Suprema na ibasura ng tuluyan ang motion para sa reconsideration ng Kamara kaugnay ng desisyong nagdeklara na unconstitutional ang Articles of Impeachment laban kay VP Sara. Matatandaang sa kaniyang mga pahayag ay tila hindi nag-atubiling punahi ni Sotto ang desisyon. Ayon sa kaniya, isang malungkot na araw para sa batas konstitusyonal. Tila inakusahan din niya ang Korte Suprema ng paglampas sa kapangyarihan ng hudikatura at paglikha ng batas mula sa hukuman. Sa hiwalay na panayam, iminungkahi rin niya na maaaring kailanganin ang pagbabago sa konstitusyon upang malimitahan ang kapangyarihan ng hudikatura. Giit ng mga petitioner, ang mga pahayag na ito, lalo na't mula pa ito sa isang Senate President, ay may mas mabigat na epekto sa publiko. Ipinunto rin nila na ang mataas na posisyon ni Sotto ay nagpapalawak sa impluwensya ng kaniyang mga salita na maaaring makasira sa reputasyon ng hudikatura. At para sa buong detalye pa ng balita, narito't panoorin natin ang full video. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ang balita ngayon. Breaking! Supreme Court pinasasagot si Tito Sotto sa posibleng kasong indirect contempt matapos kumontra sa desisyon sa impeachment ni VP Sara. May bagong yugto ang tensyon sa pagitan ng lehislatura at hudikatura matapos utusan ng Supreme Court of the Philippines
si Senate President Vicente Soto III na magpaliwanag kung bakit hindi siya dapat maharap sa kasong indirect contempt. Bata ka. Kasi yung lolo niya, Vicente Soto rin, pinarusahan ng Korte Suprema ng indirect contempt. Sino bang nag-post nun? Lolo niya, I think this was before the war, World War. Vicente Soto. Ay, nako. Sa isang resolusyon na may petsang April 8, 2026, inatasan ang Senate President na magsumiti ng kanyang komento sa loob ng 10 araw mula sa pagtanggap ng abiso, kaugnay ito ng mga naging pahayag niya laban sa desisyon ng Korte Suprema hinggil sa impeachment case ni VP Sara Duterte. So yan mga kababayan, nakarma na po itong si Soto mga karibyo natin, no? Sana nga magtuloy-tuloy na po yung karma na yan hanggang sa matanggal siya mga kababayan para naman magkaroon ng tamang pamumuno dyan po sa Senado. Anyway, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol po dyan mga kababayan? Just comment down below. At syempre, wag pong kalimutang i-like ang video ito. Malaking po yan. Maraming salamat po.